Mapipilitan ng Lakers na i-trade si Austin Reeves mga pare koy kung magiging available nga sa trade market itong si Domantas Sabonis sa off-season. Samantalang ang Bucks ngayon ay umaasa pa na hindi magre-request ng trade itong si Giannis sa nalalapit na trade sa off-season. Yan yung lumabas na report. Ang Lakers ngayon ay nasa mabigat pa rin na desisyon kung paano nila mai-improve ang roster sa pag-acquire ng isang center. Hindi nga lang center dahil sa report na sinabi ni Rob Pelinka na isang high level center ang gusto ng mga to na makuha para maugnay dito kay Luka pagdating sa mga pick and roll play at mga lob pass. Yan yung hinahabol nila ngayon. Diyan kasi ngayon bumabase ang Lakers sa isang center na magiging fit dito kay Luka Doncic. Ang problema ng mga to, paano sila makakakuha ng isang high level center kung kapos na sila pagdating sa salary cap space at kailangan ng mga to na mag-sell o gumamit ng mga expiring contracts at mga asset player para sa trade na to mga pare ko. Yan yung isa sa paraan ng Lakers para makakuha ng isang top tier na sentro para magamit sa susunod na season. Ang Lakers nasa ilalim pa rin ng first apron ng NBA salary cap na may team salary na humigit kumulang sa 181.7 million at malapit na sila sa 178.1 million na limit nila para sa first apron. Yan yung iniiwasan nila dahil dyan din mismo mga pare ko nahihirapan yung mga to na makakuha ng magandang trade at nahihirapan sila na makipag-compete sa ibang teams pagdating sa trade market. Yung mga expiring contracts kasi ngayon sa Lakers, sila Hachimura, Gabe Vincent, Maxi Kleber at yung ilang mga draft picks nila, yan yung mga possible talaga na masasama sa trade. Katulad nga dito ngayon kay Domantas Sabonis mga pare koy. May report kasi ngayon na kung sakaling magiging available sa trade market ang center na to, possible na isa yan sa magiging option talaga nitong Lakers para sa off-season trade. At expiring contracts yung kailangan nila para makuha itong si Sabonis at kailangan pa nilang magsama ng isang player na may 40 million salary. Kaya paniguradong papasok dyan itong si Austin Reeves para sa trade kay Sabonis. Ang problema kasi ng Lakers, hindi sapat yung mga draft picks at mga expiring contracts nila kasama ang isang asset player. Dahil ngayon itong si Sabonis merong 5 years 217 million at kasama yung extension na pinirmahan niya mula July 2023. At meron yan ngayong cap hit na umaabot sa 40.5 million at tataas pa yan mula sa 43.6 million sa pagpasok ng 2025 to 2026 seasons. At yan mismo yung kailangan habulin ng Lakers ngayon mga pare ko kung gusto nilang makuha itong si Sabonis. Sa kabilang dulo ngayon ay umaasa pa rin nga ang Milwaukee Bucks na hindi magdidesisyon itong si Giannis na magpa-trade sa off-season na papalapit. Meaning na hindi pa handa yung mga to na pakawalan itong si Greek Freak dahil paniguradong lalong mawawala sa mga to ang pagiging contender sa East sa oras na magdesisyon nga itong si Giannis na magpa-trade. Ang isa kasi talaga sa nakikitang dahilan bakit magdedesisyon itong si Giannis na umalis sa Bucks dahil sa tatlong magkakasunod na pag-exit ng mga to sa first round ng playoffs. Dahil nga hirap na yung mga to na makabuo pa ng contender sa lineup at isa yan sa nakikita mismong dahilan ng mga analyst kung bakit maaaring gumawa ng hakbang itong si Giannis para humanap ng teams na makakatulong niya para makuha yung pangalawa ng championship title. At ayon mismo dito kay Mark Stein na isang NBA analyst, ang Milwaukee Bucks ngayon ay umaasa pa rin hindi hihilingin ni Giannis Antetokounmpo na magpa-trade sa darating na off-season mga pare koy.